Sinabi po ni Senate President Chis Escudero na mabuti na rin hindi muna nasimulan ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte para resolbahin muna ng Supreme Court ang iba't ibang petisyon. Kabilang dyan ang inihain ni VP Duterte na humihiling na pigilan ang impeachment trial. May unang balita si Salima Refran. 2 linggo matapos ma-impeach ng Kamara, dumulog si Vice President Sara Duterte sa Korte Suprema. Hiling niya na pigilan ang impeachment trial laban sa kanya sa pamamagitan ng Temporary Restraining Order o Writ of Preliminary Injunction. Katwiran ng bise, nagkaroon ng grave abuse of discretion ng Kamara. Sa inihaing petisyon, iginiit na hindi maaaring magkaroon na mahigit isang impeachment proceeding laban sa isang opisyal sa loob ng 1 taon. Sinadya raw ng Kamara na paikutan ang 1-year ban sa ika-4 na impeachment complaint na inihain nitong Pebrero sa kabila ng 3 pang impeachment complaints na inihain noon lang Disyembre. Ito ay para umano makakalap ang Kamara ng sapat na bilang ng pirma bagong eleksyon 2025 dahil mababago na ang komposisyon ng Kamara. Respondent sa petisyon ng Kamara sa pangunguna ni Speaker Martin Romualdez. Ang Secretary General nito, pati ang Senado sa pangunguna ni Senate President Francis Escudero. Kabilang naman sa mga abogado ng bise na pumirma sa petisyon ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kakukuha lang ng dating Pangulo ng kanyang mandatory continuing legal education exemption na isang requirement para sa patuloy na practice bilang abogado. Bagaman naihain bagong on-bank session, ayon sa Korte Suprema, hindi na napasama sa agenda ng mga mahistrado ang petisyon ng bise, pati na ang isa pang petisyon na hinihingi rin ang pagpigil sa impeachment trial. Inaasahang iraraffle muna ang petisyon bago maisama sa agenda ng susunod na on-bank session. Ayon sa liderato ng Senado, nirefer nila ang bagay na ito sa Solicitor General para sila ang sumagot. Wala pang tugon sina Speaker Romualdez at House Secretary General Reginald Velasco. Nanindigan ng isa sa tatayong impeachment prosecutor na walang basihang maglabas ng TRO ang Korte Suprema. Pinabulaanan din niya ang alegasyong hindi napag-aralan at minadali ang 4th impeachment complaint. Hindi po yan railroaded kasi since the 3 impeachment complaints were filed back in 2024, last year, nagkaroon na po kami ng individual evaluation nitong mga impeachment complaints na to. Tiwala naman si impeachment prosecutor Lawrence Defensor na political question ang impeachment at hindi ito pakikialaman ng Korte Suprema. Sa gitna ng magkakaibang petisyon sa Korte Suprema, sabi ni Senate President Chis Escudero, providential na hindi kami natuloy sa trial dahil nag-recess kami para lahat ng mga bagay na ito ay maidulog na sa Korte Suprema, mapagpasahan na ng Korte Suprema para wala nang pipigil o aantala pa sa trial ng Senado na mga ganitong uri ng teknikalidad o issue. ire-refer naman daw ni Escudero sa Senate Committee on Rules at Legal Team ang mga sulat sa kanya para mapag-aralan. Sabi ni Escudero, nasa 40 araw ang kailangan para magsumite ng pleadings ang magkabilang kampo bago masimula ng pre-trial. Kaya hindi na raw talaga aabot sa June 30 kung kailan matatapos ang 19th Congress. Paano naman kami magta-trial ng 12? Siguradong panalo na yung nasasakdal dahil walang 2/3. Diba? So the soonest time we can convene the impeachment court for trial purposes would be once the Senate is complete with 24 members. That will happen after June 30 and once the new Senate has entered into its function. Kahit sa Hulyo pa planong simula ng impeachment trial sa bise, bumubuo na raw ng legal team at nagpapagawa na ng robe para sa senator judges. May setup na rin inilatag para sa impeachment. Tansya ng Senado, walang 1 milyong piso ang gagastusin sa impeachment trial. Pero iba pa ang lawyers' fees na hindi pa raw naisa sa pinal. Kukuha kasi ng mga pribadong abogado ang Senado para tumulong sa proseso. Ito ang unang balita sa Salima Refran para sa GMA Integrated News. Hindi pa raw nakakuha si House Secretary General Reginald Velasco ng kopya ng 2 petisyon sa Supreme Court para mapigilan ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Magbibigay raw siya ng dagdag na pahayag kapag natanggap na nila ang kopya. Sa ngayon, tinitiyak ni Velasco na kasusunod ang Kamara sa lahat ng requirements sa pagpadala ng articles of impeachment sa Senado.